What's up mga kamams and mga paps, and welcome once again to another vlog and tutorial. And for today's video, ang gagawin natin sa printer na to ay i-convert natin siya from dye ink to pigment ink. Kasi gagamitin natin tong printer na to print pictures, invitations, and other resources para hindi basta-basta o madaling kumupas ang mga printouts natin. So, handa na ba kayo? Kung handa na, intro muna, pasok! At yan na nga mga kamams and mga kapaps, no? Unang-una ay in-unbox muna natin ang ating parcel dahil sa parcel na to nakalagay ang mga gamit na kakailanganin natin sa ating paglilipat or pagko-convert ng ating dye ink into pigment ink. Ayan, sinisipon-sipon pa ako dahil hindi pa ako nakakapag-adjust sa klase ng gising na ginagawa natin dahil ngayon po ay pang-umaga si Sir Clifford. Ang aga ng gising, late matutulog dahil hindi pa makapag-adjust sa window ng tulog niya. At ayan na nga, andyan we have the syringe, we have the pigment ink na gagamitin natin mamaya as we convert the dye ink to pigment ink. Ayan, nakikita nyo siya. Meron din tayong cleaning solution dyan na pwede nating magamit in the future. And kasama dyan ang laminating film na gagamitin ko sa aking racket syempre. At kasama ko ang aking sidekick si Tiny na hindi umaalis sa aking tabi na aking buntot, no? Kahit saan ako magpunta. At yan na nga, tanggalin na natin ang mga dye ink na nakalagay sa tangke ng ating printer. Ayan, unboxing. Ayan po ang ating syringe na may tubong maliit. Sip-sip. Ayan. Ugot. Ayan. So, inuna natin ang blue or the cyan. Ayan, simutin lang natin yung kailangan ma-drain natin siya, no? So, tatlong gagawin nating process dito para talagang masaid natin yung ink na meron sa ating tank. Ayan, we have the magenta ink naman, no? Ating dinidrain at this moment. Ayan, simut-simut lang po. Ayan, then the other one is the yellow ink. As you can see, yung gamit kong ink dyan talaga, yung ink sa isang kong printer na L3110. Naubusan kasi ako ng ink sa L120, so yun ang ginamit ko. So kaka-refill ko lang yan, no, puno, kaya nang hinayang ako. Kaya binalik ko doon sa lalagyanan ng ink ng L3110 natin. Kasi mahal ang legit na ink ng printer ng Epson kumpara sa Universal Ink, diba? At eto nga, dahil wala na akong lalagyanan ng black ink, nilagay ko na lang ang aking black ink sa may garapon. Sa garapon ng chili garlic. At kung nakikita nyo, nasa tabi ko pa rin talaga si Tiny, no? Bantay. Ganyan siya, ewan ko ba. Kaya nalulungkot ako pag umaalis kami ng bahay at may iwan siya. Nakatingin sa'yo, yung mata, nagpapaawa. Binibigyan na lang namin ng treats. And then, kapag umuwi kami, napaka-excited, nakakawala ng pagod pag galing ka sa labas or trabaho. At ayan na po, no, gumawa ako ng isa pa dyang garapon para dun ko higupin or sipsipin ng syringe yung mga natira pang ink. At nakita nyo, pinatungan ko ng pamatong sa gilid sa kabila para mas dumausdos or bumaba yung ink. And then, tumayo ako dyan para kunin ang cotton buds. Ayan na nga yung cotton buds, no? Ayan si Mrs. busy sa paglilinis ng mga kinalat ko kasi siya talagang tagaligpit ng kalat ko. At yan nga, dinudot-dot natin, no, yung ink na natitira pa, no, sa ating tank ng bawat color ng printer natin. Di ba? Singot ako ng singot. Ayan, sige, dot-dot, sundot. Ayan, sipsipin. Ayan, hanggang sa matapos natin. Ayan. And hindi dyan matatapos ang lahat, no? Kapag na dut-dut natin siya ng
pagkabongga-bongga, no? After niyan, lalagay na natin yung binili natin na dye ink. Pero konti lang ang ilalagay natin na dye ink dyan. Kasi nga, yung tubo, di ba, na papunta sa head or sa tawag doon, cartridge ng printer, mayroon pang dye ink. Kaya kailangan mapaalis natin yun or mapalabas natin. So, kaya konti lang muna ang ilalagay natin na dye ink na pigment ink. At nakikita nyo nga dyan sa video na naglalagay ako ng konti lang, no, na dye ink para iyan yung papasok dun sa tubo papunta sa head at lalabas yung mga natitirang dye ink doon sa nanggaling sa tubo at cartridge. And after nyan, of course, ibabalik na natin siya sa saksakan at ang gagawin natin dyan ay i-ink flush natin, no, para lumabas yung mga natitirang ink. As you can see, yan, ink flashing. Pero sa Epson, hindi ka pwedeng magdalawa na ink flash, no? Every 12 hours ang ink flash niya. Nakikita nyo dyan, mamaya papakita ko dyan, lalabas yung prompt. Kaya ang gagawin natin, instead of twice na i-ink flash, gagawin natin is i-head clean natin, no, ang ating printer. So, 3 to 5 na tawag dito, na head cleaning, tapos print lang tayo ng print para lumabas yung ink. Hanggat sa hindi lumalabas yung 4 na ink, print lang tayo ng print hanggang sa lumabas siya. Pero after nun, ilagay na natin yung mga natitira pang pigment ink na meron tayo, no, hanggang sa mapuno na yung tangke. At tulad yan, tingnan nyo sa case ko, nung unang print natin, ang lumabas lang yung 3 color at wala yung magenta. So, head clean lang tayo dyan ulit and then print lang ng print hanggang sa ma-achieve natin yung 4 na kulay na lumabas siya. Tapos, di ba, ino-nozzle check natin. Di ba, pag ni-nozzle check natin, makikita natin kung may guhit-guhit or diretso or may putol-putol. So, pag may putol-putol, kailangan natin siyang i-head clean hanggang sa mabuo ang kulay na 4 na yan, no? The cyan, the magenta, the yellow, and the black one. Yan lang, tuloy-tuloy lang hanggang sa ma-achieve natin yung kulay na 4 na lalabas, no? As you can see, nasa gilid yun yung chili garlic na may black ink. Ayan, tuloy lang, sipag-sipag lang, no? Hintay lang. And ayan na nga, no, hindi ko napakita, no, yung paglalagay ko ng full ink tsaka yung lumabas yung 4 na ink. Pero ayan na po siya, no? Nagagamit ko na siya sa ating racket. At yung invitation na yan, papakita ko rin sa inyo yung tutorial kung paano gawin yan. Especially yung transparent na invitation. And that's all for now, mga kamams and mga pops, and thank you for watching this video tutorial. Until next time, bye-bye!